Himawari, bugbog sarado kay Jura. Sarada, ganun din kay Hidari. Papaanong nangyari yun? Dahil nga expected natin na magkakaroon na dapat ng sabayang bakbakan sa kanila. Pero as we can see nga, sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, doon nga nakabira lang ng bahagya si Himawari kay Jura. Pero sa mga ilang panel din ay binugbog na nga ni Jura itong si Himawari. Kaalinsabay naman dito kay Sarada na matapos niyang matamaan si Hidari ng isang Chidori, kasunod nga nyon, wala na nga nagawa si Sarada. Nisay mga pare. Kaya nga sa pangyayari niyan ang mukhang alam lang natin na makikipagsabayan sa bakbakan dito ay si Boruto. Pero it doesn't mean na mangungulangot na lang talaga sila Himawari at Sarada. Dahil nga for today's video ay ating tatalakayin na bakit maaari pa rin makasabay sila Himawari at Sarada sa kanilang kalaban na sila Jura at Hidari. Even na kahit nakita natin na binugbog nga lang sila, bakit hindi pa dyan magtatapos ang bakbakan? Bakit may comeback pa dito sila Sarada at Himawari? Yan nga ang ating tatalakayin ngayon mga pare koy. Pero bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. I-hit nyo na ang ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga uploads sa mga video. Himawari at Sarada. Ang dalawang karakter ngang ito, ang alam natin na isa sa mga pinakamalalapit sa loob ni Boruto. And speaking of malalapit sa loob ni Boruto, dito na nga pumapasok ang pagtulong din ni Boruto upang mapalakas palalo ang dalawang karakter neto. So dahil nga alam naman natin na alam ni Sarada ang katotohanan patungkol kay Boruto na ito nga ay hindi isang kalaban kundi isang kakampi, dito guys mas madali natin masabi na mas magtutulungan pa silang dalawa. Lods, paano naman kay Himawari? Hindi pa naman clear kay Himawari na kakampi nga ba talaga si Boruto. So ito mga sir, hindi na ito masyadong problema no? Dahil nga may mga ilang karakter din dito na maaaring tumulong kay Himawari na mag-clear sa kanyang isipan na hindi nga kalaban ng kanyang kapatid na si Boruto. So unang-una si Sarada, 'di ba? Alam niya yung katotohanan. So marahil na si Sarada ang magsabi kay Himawari na hindi nga kalaban ng kanyang kapatid o ang kanyang kuya. At ang pangalawa ay mismong si Kurama. Yes mga pare, si Kurama pwede niya sabihin kay Himawari na ang katotohanan ay kakampi si Boruto. Dahil hindi naman affected ng omnipotence ni Ada itong si Kurama. At saka isipin nyo guys patay na muna kasi si Kurama noon nung ikas ni Ada yung kanyang omnipotence. Kaya nung mag-revert si Kurama kay Himawari, malamang na hindi rin affected dun si Kurama. So mataas din ang possibility na sabihin ni Kurama ang katotohanan kay Himawari na hindi nga kalaban ng kanyang kapatid o kuya. Ngayon guys, nabanggit natin yung dalawang karakter dito na maaaring makatulong kay Himawari para malaman ang katotohanan. Then after nyan, dito na nga pumapasok yung pagdetraining o pagsasanay nila Boruto, Sarada at Himawari. Dahil guys, sa last panel ng chapter 11, nakita naman natin, kasama na ni Boruto itong si Himawari at Sarada. So dahil nga hindi naman basta-basta pwede na lang makipagbakbakan si Boruto sa lagay na yan. Kumbaga napakahirap kasi no, napaka-komplikado. Makikipagbakbakan siya kay Hidari habang pinoprotektahan niya sila Sarada at Himawari. Kaya ang possible way na naisip ko natin dito, dagger out muna talaga. Then pag dagger out nila, doon na nila gagawin yung pagkasanay para makapagpalakas palalo o makapag-isip ng mga paraan kung paano lalabanan ng mga Shinjugads na ito. Then syempre, as usual, dahil nga kasama ni Boruto si Kashinkoji, dito rin magpapatulong si Boruto ay Kashinkoji. Nasanayin nga itong si Sarada at Himawari. Then dyan guys, marahil sabihin ni Boruto dito kay Himawari at Sarada na ito nga si Kashinkoji ang isa sa mga kanyang naging guro at gumabay upang mapagplanuhan ang mga bagay-bagay. So dahil nga may idea na rin sila Sarada at Himawari na kung gano'ng nakakalakas itong sila Jura at Hidari, dito nga masasaysay nila yung detalye kay Kashinkoji para makapag-isip pa sila lalo ng estratehiya o plano upang labanan ang mga nilalang na ito. Ngayon dito naman, kasama dyan sa sasanayin ni Kashinkoji itong sila Himawari at Sarada na patungkol nga din dun sa kanilang mga abilidad at kakayanan at kapangyarihan na kung paano ito gagamitin ng mas maayos na paraan. Halimbawa kay Sarada, so dahil nga na-unlock na ni Sarada yung kanyang Mangekyou Sharingan, dito magbibigay ng guide si Kashinkoji kung paano malalabas si Sarada yung abilidad ng kanyang Mangekyou Sharingan. Maaaring ipaliwanag ni Kashinkoji na yung Mangekyou Sharingan ni Sarada ay magkakaroon ito ng specific abilities. Lods, teka muna! Papaanong magaguide ni Kashinkoji si Sarada patungkol sa Mangekyou Sharingan samantalang wala namang idea si Kashinkoji patungkol sa Sharingan? So heto mga pare koy, hindi na rin masyadong problema yan. Kung maaalala nyo, kayang maglabas-pasok ni Kashinkoji sa Konoha nang walang kahirap-hirap. Ngayon nga din ang dahilan kung bakit nagawa ni Kashinkoji na makakuha ng secret scroll ng Konoha na kahit ang pumigil at nakaharap niya dito ay si Hatake Kakashi. So ganun naka-basic kay Kashinkoji na makakuha ng detalye sa loob ng Konoha nang walang kahirap-hirap. Ngayon guys, anong ibig sabihin? Simple lang. Naalala nyo ba yung binasa ni Sarada dati patungkol sa Sharingan? Yung bagay na yan na hawak niya, marahil ayun din yung gamitin ni Kashinkoji na detalye o paraan
daan para mag-guide si Sarada sa wastong paggamit ng Mangekyou Sharingan niya. Lods, teka muna, bakit hindi lang si Sarada ang kumuha nun sa lugar na yon? So ito mga pare, tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito is yung pag-alis nila sa Konoha at pumunta dun sa hideout ni Orochimaru upang magsanay. So kapag si Sarada ang pinabalik natin sa lugar na yon, madali siyang matrack ni Hidari. Kaya mangyayari, matodas siya. Kaya hindi pwede si Sarada pumunta dun. Si Kashin Koji lang. Na yan nga ay basic din na makakuha ni Kashin Koji kahit ito ay nasa loob ng Konoha. Pwede rin gumamit uli sila ng palaka papuntahin sa lugar na yan. Tapos dun uli gagamit ng teleportation si Boruto. Dagger in tapos dagger out. So ganun lang ka-basic nila makakuha yung scroll na yan. At yung mga ibang scroll pa na nagsasabi o magiging guide sa paggamit ng Mangekyou Sharingan. Kaya ayun mga sir, hindi na dapat natin problemahin yun masyado kung papaanong magaguide ni Kashin Koji si Sarada sa paggamit ng Mangekyou Sharingan. Tsaka isipin din natin no, baka kasama pa nga talaga nila Kashin Koji si Orochimaru. Dahil nga isa sa mga naging hideout nila Kashin Koji ay itong hideout din ni Orochimaru. So big points pa yan guys. Sabihin na natin na kasama nga o nandyan din si Orochimaru. So marahil ang mangyayari, si Orochimaru din ang pwedeng mag-guide kay Sarada upang makapagpalakas palalo. Likewise kung papaanong palakasin ni Orochimaru si Sasuke dati. Then syempre mas expected na natin na mas lalakas palalo si Sarada. Dahil nga mas advanced na yung mga kalaman ni Orochimaru ngayon kumpara noon. Kaya pag nagkataon na kasama din nila si Orochimaru dyan, talagang solido positibo ang mangyayaring pagpapalakas dito kay Sarada. Isipin mo, parang sasabihin ni Orochimaru kay Sarada, Sarada, alam mo na ba na magkakaroon ka ng specific ability sa Mangekyou Sharingan mo? Alam mo rin ba na magtataglay ka rin ng Susanoo? So mga ganung bagay nasasabihin ni Orochimaru dito kay Sarada. Then ngayon, kung wala man si Orochimaru, kung hindi man nila kasama dyan, yun nga, yung mga way na sinabi natin kanina, na marahil gamitin ni Kashin Koji yung mga naiwang scroll patungkol sa Uchiha para mag-guide ni Kashin Koji itong si Sarada. So ganun lang kasimple mga pare koy. Nasa na nga yung abilidad ng Mangekyou Sharingan dito ni Sarada is yung parang katulad ng ability ng Mangekyou Sharingan ni Shisui na Koto Amatsukami. I mean, hindi naman totally ganoon, pero sana may pagkakahalin tulad na ganon. Kumbaga parang magiging counterpart kasi ito sa ability ng Omnipotence ni Ada. Kasi yung Koto Amatsukami, di ba, isa rin sa mga napakamakapangyarihang genjutsu na kaya ka pa nga nitong i-release sa Edo Tensei. At kaya rin na itong kumontrol ng pag-iisip. So parang kontrapelo nga talaga sa Omnipotence ni Ada. Ngayon kung magkagayon man, magandang bagay yon na makakatulong para lalong lumaganap ang katotohanan patungkol sa mga nangyayari ngayon. So isa nga yun sa maaaring gawin o itulong ni Kashin Koji dito kay Sarada na matulungan ito na ma-develop ang specific ability ng kanyang Mangekyou Sharingan. Then about naman dito ang Himawari, syempre dito guys, magtataka si Boruto. Papaanong nakasurvive sa laban itong si Himawari kay Jura, no? Kung magkatatanong ni Boruto ang Himawari, no? Hima, anong nangyari? Anong ginawa mo? Ba't sinubukan mong labanan si Jura? Napakalakas niya. At papaanong nakasurvive ka din sa laban niya? So mga ganun, no? Kasi nga napakalakas nga ni Jura sa nakita natin ngayon. Tapos papaanong nagawa pang mabuhay ni Himawari sa laban na yon, di ba? So magtataka si Boruto doon. Then doon nalalabas yung katotohanan na dahil nagawa ni Himawari yun, sa pamamagitan ngayon ni Kurama. Ngayon magtataka si Boruto na bakit sinasabi ni Himawari na si Kurama ang dahilan. Samantalang alam niya na dedo na nga si Kurama, di ba? Then parang sasabihin ni Himawari, nandito siya sa katawan ko. Then marahil sagot ni Boruto, ha? Teka, paano nangyari yun? Then, so on. Magkakaroon sila ng conversation, mga pag-uusap. Then, dyan na marahil sumingit naman si Kashin Koji sa pag-uusap nila. Tama na yan, Boruto at Himawari. Hindi na importante kung nakabalik si Kurama ngayon. Ang kailangan lang natin gawin ngayon is pagplanuhan kung paano nga nalalabanan o pipigilan ang mga Shinjugans. At dahil nga sinasabi mo Himawari na nasayo si Kurama, at mukhang yang si Kurama nga ang dahilan kung bakit nga nanggawa mong makasurvive laban kay Jura, ang gagawin natin ngayon ay sanayin kung paano mo magagamit ng tama ang kapangyarihan ni Kurama. Then, so on, magkakaroon uli sila ng mga conversation para magawa nilang mapataas yung tsansa na makapalagpalag sa mga nilalang na to. Kumbaga, need nilang bansehan itong mga karakter na to, no? Kasi 0-1 na Binugbog, no? Binugbog si Sarada, binugbog si Himawari. Banse tayo, sir. Gawin nating all one. Then, syempre, alam ko na may magtataka pa rin. Nasasabihin, Lods, I think hindi pa rin kakayanin ni Himawari na lumaban kahit siya ay turuan pa sa wastong paggamit ng kapangyarihan ni Kurama. So, eto na naman guys. Ayang bagay na yan, hindi na dapat natin masyadong pinoproblema. Dahil hindi lang naman magbibase ang lakas ni Himawari sa kapangyarihan ni Kurama. Dahil tandaan natin mga pare koy, nagawang pataubin ni Himawari ang kanyang ama with Kurama sa isang atake lang. So partida, wala pang Kurama si Himawari dyan. Nandyan pa sa kanyang ama na si Naruto. Pero double kill. Parehas tumumba. So ngayon imagine that kung ituturo pa kay Himawari yung wastong paggamit ng Gentle Fist ng mga Yuga. Isipin nyo naman, QB mode Himawari
Himawari, simpleng atake lang nito ay talsik na agad si Jura. So papaano na lang yung atake niyang ginawa ni Himawari kay Jura ay ginawa niyang gentle fist attack. Kaya wala dapat ipag-alala kung sasabihin natin na magbe-base na naman si Himawari sa kapangyarihan ni Kurama. Tandaan natin guys, hindi pa pinapakita dito yung mga ilang combat skills ng Hyuga clan na marahil matutunan din ni Himawari. So imagine pag na-apply na yon kay Himawari, na tulad nga na sinabi natin nakaraan, Kurama mode na Himawari plus lock on gamit ang kanyang Byakugan with gentle fist. Sinasabi ko sa'yo pare, sinasabi ko talaga sa'yo, pag ikaw tinamaan yan, tignan mo. Kaya ayun guys, oo, bugbog talaga sa una si Himawari. Kung ang pagbabasihan natin is yung paggamit pa lang niya ng kapangyarihan ni Kurama. Pero kapag na-apply niya na yung mga iba pang skills, like pag-activate ang Byakugan at paggamit ng gentle fist, doon masabi nating palag-palag na. But for now, bugbog talaga siya. Dahil nga naka-base pa lang siya sa kapangyarihan ni Kurama. Pero normal kasi yun guys, ano? Kasi isipin nyo, bata pa lang si Himawari. Lalo't wala pa naman kasi siyang experience sa mga matitinding bakbakan. Isipin nyo, nakatapat agad ni Himawari, high level na may item na agad. Samantalang si Himawari, may item na, pero level 1 pa lang. So it means to say, hindi pa na-unlock yung ibang skills. So ngayon, i-training mo si Himawari, i-training mo siya paano umilag ng mas nararapat, umatake na mas nararapat, at nang matuto yan. So sa gayong paraan, tignan natin kung hindi na siya makipagsabayan sa mga kalaban niya. Parang si Boruto lang yung kuya niya, 'di ba? Sinanay siya ni Sasuke kung paano yung mga tamang pag-slash sa mga kalaban. Ayun, 'di ba, nag-training siya kung paano ang tamang mga paghiwa, mga pag-slash. Then i-apply niya yun sa mga kasalukuyan. Lahat ng tinuro sa kanya ni Sasuke na i-apply niya. Kaya ngayon, base Boruto pa lang sobrang lakas na, 'di ba? So ngayon, dito rin kay Himawari. I-training lang sila ng mas narapat at mas lalakas pa yan. Sa ngayon, naka-base lang kasi sila sa kapangyarihan na meron sila. Kaya bugbog sarado talaga. Kung baga mangyayari kasi dito, ang ganda ng kwento talaga. Isipin nyo, ang galing ng author, ang talino. Pinapasok si Boruto na kung saan bugbog sarado na sila, Sarada at Himawari. Ibig sabihin guys, mas lalayo pa at mas gaganda pa lalo ang kwento. Think about it. Paano kung nadedo agad sila, Sarada at Himawari dyan? So nonsense din yung Mangekyou Sharingan ni Sarada. Hindi na natin makikita yung ability nun. Nonsense din yung rebirth ni Kurama kay Himawari. Kasi pag nadedo ang Jinchuriki, madedo din ang Biju. So kung namatay si Himawari kay Jura, dedo uli si Kurama. Magre-revert na naman yon, waiting na naman tayo ng mga 3 years. So nonsense din. Kaya ang ginawa ng author, stop na muna sa bakbakan, pasok si Boruto, para maisalba pa sila Himawari at Sarada, at matraining pa ito o masanay kung paano ang tamang pakikipaglaban. At ma-develop pa ang kanilang mga skills, power, at kung ano-ano pang mga kapangyarihan na hindi pa nga nila na-develop o natutuklasan. Kaya guys, diba, ang talino ng author. Kaya sa mga next chapter, mukhang mag-iiba na ang bakbakan at stop na muna sa bakbakang Hidari versus Sarada and Jura at Himawari. At mukhang ang babalagbag na muna dito ay si Boruto na ating main character. Oh guys, kahit alam natin na hirap pa si Boruto sa paggamit ng kanyang karma, pero hindi pa natin kasi nakita dito na bumuklat yung mata niya sa kabila, which is alam naman natin na nandun ang Jogan. So pag inactivate na ni Boruto ang kanyang Jogan, I guess makakasabay naman siguro na siya dito sa mga Shinjugans. So ayun nga guys ang ating talakayan sa video ito, na mag-out muna si Boruto dyan at dadalhin niya sila Himawari at Sarada kay Kashin Koji upang sanayin pa silang dalawa kung paano ang tamang pakikipaglaban at ang wastong paggamit sa kanilang mga kapangyarihan.